Inilabas na sa Philippine market ang pinakabagong update ng isa sa pinakasikat na 7-seater SUV car dito sa bansa, ang Montero Sport 2025 model. Isa ito sa pinakahinihintay ng marami na pagbabago sa isang maaasahang midsize sa loob at labas ng kalsada. Ang bagong modelo ay naglalaman ng makabagong katangian gaya ng makabagong pangkaligtasan at pangseguridad, kasama ang makabagong antas ng makina, improved reliabilities at mas naging maaasahan. Unang-una sa external na bahagi ng front face nito, makikita kaagad ang na-redesign na radiator grille. May konsepto na tinatawag na robust and sporty design. Mas lumakas ang appearance, naging matatag ang pormahan at mas naging sopistikado. Para tuloy itong isang ganap na off-roader na ngayon, mula sa dating disenyo na parang maamo, ngayon ay naging matapang. Pero hindi pa rin nawawala ang dynamic front fascia na signature design nito. Mas in-upgrade nga lang ngayon. Dinadala rin ng bagong itsura ng malaking butas ng undergrille na honeycomb design, na kung saan makatutulong din sa cooling system ng makina, lalo na kapag tumatakbo ito ng mas mabilis. At ang dalawang boomerang shape o chrome C accent sa magkabilaang gilid, kasama ang dalawang malakas na mga headlamp nito. Naka-HID bulb na ito para sa top of the line model na nilagyan ng mga maaasahang klase ng bulb. Mas maliwanag kumpara sa mga standard na klase at sumusunod sa galaw ng sasakyan, lalo na sa mga pakurbadang kalsada. Naka-LED type na klase ito kasama ang daytime running light nito na nagbibigay din ng mas magandang visibility sa gabi, at ang additional lighting system sa ibaba, kung saan dito naman nakalocate ang mga clearance parking at ang mga turn signal light. Pagdating sa side profile, pareho lamang ang disenyo ng previous model dito sa bagong modelo pagdating sa panggilid na bahagi nito, kasama ang mahabang side step board panel. Ngunit pagdating sa gulong, ibang-iba na ang disenyo ng mags nito. Sa ibang feedback, parang naging pipitsugin daw ang itsura nito at parang naging mahinang klase ang pagkakadesign nito. Pero para sa akin mga kaibigan, ito ay perpekto lamang para sa bagong itsura nito ngayon. Kasi para siyang LEC o profiler, mas nabuboost nito ang dating ng bagong modelo, lalo na sa bago nitong performance, na mas pinalakas na raw sa dati. Yun ay opinion ko lang naman. Ang kabuang sukat pa rin ng gulong nito, gaya ng dati, ay may kabuang size na 265x60R18 at naka-radial tubeless. Pagdating naman sa rear portion, ang teardrop design combination tail lamp, mga stop lamp ay naroon pa rin. So matotal walang masyadong nabago sa tail portion. Kasama ang mga reflector, rear spoiler, automatic ding nagbubukas ang tailgate nito kapag itataas mo ang paa mo at itatapat sa ilalim nito. Kaya mas madali na ang access at hindi ka mahihirapan, lalo na kung may mga bit-bit ka na hindi mo pwedeng ilapag para mabuksan lamang ang pintuan. Tapos na tayo sa external. Sa bagong interior concept design naman tayo, ay mas pinaunlad din ang kaginhawaan o comfort, para daw maranasan ng mga pasahero, driver at lahat ng occupants ang bagong level ng pagiging komportable nitong bagong Mitsubishi Montero Sport. Gamit ang maluwang na interior base, inakma sa iyong mga pangangailangan. Ang top-of-the-line Montero Sport 2025 variant model ay nilagyan ng bagong kulay brown na leather seat cover na may heat guard, na kung saan kahit matamaan at mababad sa sikat ng araw, hindi pa rin masakit sa balat kapag inupuan kasi hindi nag-iinit. At kasama ang bagong center console, gear shift panel na may bagong design, stitches ng brown cover. Ang multifunctional na steering wheel o manubela nito ay nasa pang seguridad nito, gaya ng inilagay sa bagong Montero Sport ngayon na mga bagong features para sa safety at security. Unang-una dito ay ang multi-around monitor. Ito ang camera na kung saan makikita mo ang buong paligid nitong sasakyan habang nasa loob ka. Kilala ito sa tawag na 360 camera. Well, actually, meron na rin naman ganitong features sa previous model at inilagay rin sa bagong modelo. Nakikita ng multi-around monitor ang palibot mula sa bawat anggulo. Nagbibigay kapanatagan sa pagmamaneho, lalo na kung maidadrive mo ito sa mga masisikip na kalsada.
Meron itong isang bagong features pa na tinatawag na Ultrasonic Misacceleration Mitigation System o UMS na pansamantalang kinakat nito o pinapabagal ang takbo ng makina, lalo na kapag aksidenteng natapakan lang ang accelerator pedal o hindi sinasadyang matapakan. Meron din itong Rear Cross Traffic Alert System. Inaalertuhan ka ng sistemang ito sa pamamagitan ng isang signal babala sa side mirror kapag may nakita itong gumagalaw na bagay sa likod ng kotse. Habang umaatras o di naman kaya may biglang dumarating na sasakyan sa likod mo para hindi mo masagasaan paatras. At meron pang isa na tinatawag naman na blind spot warning system. Mas na-enhance ang safety nito sa oras na nagpapalipat-lipat ng lane o linya sa kalsada na kadalasan makikita sa highway. Ang sistemang ito ay nag-a-activate ng signal o babala sa side view mirror kapag may nakitang sasakyan sa iyong blind spot sa loob ng 70 meter sa likod mo sa katabing lane. Para nang sa ganun, kung gusto mo man mag-overtaking ay ligtas ka pa rin makakapagpalit-palit ng direksyon. Meron din itong Forward Collision Mitigation System. Itong sistema ay nilagyan ng sensor radar na nakakabit sa harapan ng sasakyan para matrack ang biglaang mga tumatawid na pedestrian at biglang mga humihinto na sasakyan. Para maabisuhan ay nagsisend ito ng alert sa driver at kusang nagbabawas ng bilis o automatic din nag-a-apply ng emergency braking para hindi tuluyang mabangga ang pedestrian o ang sasakyan na humihinto ng biglaan. Sinamahan pa ito ng Active Stability at Traction Control System o tinatawag na ASTC. Inimprove ng features na ito ang stability ng sasakyan na kung saan gumagamit ng onboard sensor para makita ang galaw ng sasakyan at tutulong na rin sa maayos na pagkontrol ng mga gulong nito, lalo na kung maidadaan mo ito sa malulubak, mababato, matutubig o di naman kaya magamit mo ito na may malakas na klase ng ulan, ay safe na safe ka pa rin makakapagmaneho nito. At ang panghuli na inilagay din sa bagong Montero Sport 2025 model ay ang tinatawag na Adaptive Cruise Control System o ACC. Ang Adaptive Cruise Control ay gumagamit ng built-in radar o sensor para ma-maintain ang layo ng distansya sa sasakyan na nasa unahan mo, para mabawasan ang stress sa pagmamaneuver lalo na sa mga matatraffic na lugar, at para mas maging komportable na rin kahit papano. Kasi ang sistemang ito, once na maset mo na, kusa na itong aandar, susunod sa galaw ng sasakyan na nasa unahan kahit pa hindi ka nakatapak sa accelerator pedal o gasolina nito, ay gagalaw pa rin ito once na gumalaw na rin ang sasakyan na nasa unahan. Kaya hassle-free ka na dito. Ganyan ang nagagawa ng Adaptive Cruise Control System nito. At ang iba pang mga safety features mga kaibigan, kagaya pa rin naman ng previous model na nilagyan pa rin ng anti-lock braking system, electronic brake force distributor at brake assist na sumusuporta para mas gumanda ang kapit ng braking system o di naman kaya ligtas kang makapagpreno. Kasama ang ilan pang mga safety measure gaya ng mga airbags, seat belt, engine check warning, mga parking sensor at mga camera. At meron din itong crash sensor. Kasama rin dito ang vehicle stability control system at marami pang iba.